Hi, good afternoon. Ito po si Sister Irene uli para sa Christian Living at Prophecy today. So, ang topic po natin ngayon, ang i-content ko, ibablog ko or ila-live ko ngayon, yung tungkol po sa puso. Kasi since Valentine's, galing sa Valentine's ang ano natin. So, tungkol sa puso, ano ba napapaloob sa puso ng tao? Paano ba binabago ng Diyos sa mga tao? Ganun po. So, medyo madilim na naman kasi against the light na naman ako. Ayan, ayan to, yan. Yan medyo maliwanag. Kasi dito madilim. Ayan, kasing shade ng ilaw, pag against the light, talagang dark. Medyo dark siya. Yan. Thank you for watching. Sana maintindihan nyo itong salita ng Panginoong Hesukristo. Galing po sa Biblia ha. May mga talata po tayo. Hindi po ito bulot-bulot sa Google ha. Maraming salamat po kasi nag-like kasi hindi ko po kasi nakikita. Minsan slow connection. Maraming salamat po. Nawa maunawaan nyo ang topic natin ngayon kasi ang ganda po ng topic ngayon tungkol sa puso. Paano binabago ng Panginoon ang puso ng tao? Paano pinapalambot? Ano bang napapaloob dito? Paano pinapatawad? Ang dami pong malalim po ang aral, ang katuruan natin. So, maganda po marinig ng lahat. Yung bang ma-share ko, hindi yung sa akin lang. Yan. Yung mga nasa bahay lang, pagtiyagaan nyo, pag may time kayo, panoorin nyo, pag busy kayo, may biglang gagawin, iwanan nyo muna, tapos i-forward nyo, tapos pwedeng i-rewind, i-forward, basta may time kayo. Kasi minsan, inaabot tayo ng 1 hour eh. Talagang, kailangan i-further discuss ko isa-isa kasi base sa Bible. Yan. Dito po, sabihin ko sa inyo, sa FB, madaldal po ako. Pero personally, yung mga nakakilala sa akin, hindi talaga ako madaldal. Ito, madaldal ako sa loob ng bahay. Pag mother ko kausap ko, yung mga close na pinsan, yung mga barkada. Pero talaga yung mga yung mga close sa akin, minsan hindi ako, nakita nila hindi ako ganun kadaldal. So, yun nga. So, maraming salamat po. Sana maunawaan niyo yung talata natin tungkol sa puso. Umpisahan na po natin. Ito si Sister Irene. Sana gabayan kayo ng Panginoong Hesukristo na maunawaan natin ang bawat talatang ito. Sino ba yung naninirahan sa ating puso? Sino yung Holy Spirit na naninirahan sa ating puso? Kasama din po yung malawak po ang topic na to. So, umpisahan na po natin. Jesus' name, pangunahan nawa tayo ng Panginoong Hesukristo. Yan. Parang medyo madilim kasi yung ilaw ko. Layo kasi ng ilaw ko eh. Ito yung maliwanag. Ayan yung maliwanag eh, oh. Ang dilim kasi. Ayan. Yan. Dito yung ilaw. Kaso naka-live na ako. Saglit. So, ayan po. Sana maunawaan natin lahat. Sana po natin. Yan. May nakakalimutan po ba ako? Kasi yung topic natin ngayon, yan nga. Spirit of God. Hindi, dito tayo sa alam ng Diyos ang puso ng tao. Mas magandang topic to. Yan. Tignan nyo yung notebook ko. Puro Bible verse na pinag-aralan ko po yun. Dati nag-attend din po ako sa church noong 2013, 14, sa church nung ka-Bible study ng lolo ko dati. Kila Eliser, ganyan. Nandun sila Brother Buloy, Brother Eliseo, nag-attend po ako doon. Ng 2 years yata, or basta pusul-pusul ako. More on reading po kasi ako eh. More on, saliksik po kasi ako, nagsaliksik ako talaga. So, yung napag-aralan ng lolo ko napag-aralan ko din, nagmamatch siya, nagmamatch awa ng Panginoon. Kasi sarili kong po saliksik yun eh, nagmamatch dun sa ng lolo ko, aral. Yan. Hindi ako nangopes sa kanya, pero binigay sa akin ng Panginoong Heso Kristo. Sabi dito, sa 1 Samuel 6 verse 14, natignan natin. 1 Samuel, lumang tipan po tayo. Ako po si Sister Irene, sa mga hindi pa po nakakakilala at di pa po alam kung ano yung mga tinuturo ko. More on prophecy, Bible prophecy, yan. Yun, more on that. Pero kasama din yung Christian living. 1 Samuel 6:14. Ang sabi po dito, malakas ba? Kasi baka mahina na naman.
naririnig niyo po ba? Hello, naririnig niyo po ba? Yan. So, ito na po. Ayan. Kasi yung ano ko, hindi ko ba na-set up kasi yung ano ko. Yung mic ko, tsaka yung ano, yung headset. Yung headset ko kasi, doon sa computer. Ano ko sa Chris, kukonek ko. 1 Samuel chapter 6 verse 14. Ang sabi dito, sabi natin tungkol po sa puso Sabi, at ang karo ay pumasok sa bukid ni Jose. Yan. Tungkol sa malaking bato to. Teka. Ayan, sa 1 King tayo, chapter 8 verse 39, para mas klaro, mas direkta, mas maganda to. Ito po ang aking Bible. Yan, makapal ang aking Bible. 1 King chapter 8 verse 39. Ang sabi po dito, dinggin mo nga sa langit na iyong tahanang dako at ikaw ay magpatawad at gumawa at gumanti ka sa bawat tao ayon sa lahat niyang mga lakad na ang puso ay iyong natataho. Bibigyan daw ng reward ang mga tao, whether be it good or bad, kung anong bad yung ginawa, bad din yung makukuha ang reward. Pag hindi magandang ginawa, syempre yung reward galing sa Panginoon, hindi rin maganda. Babalik yung kusa Kusa po bumabalik yun. Hindi po karma ang tawag doon. Kasi ang karma, salitang India po yan, base sa Buddhism na religion nila. Kasi sinasamba nilang India ay mga rebulto po. At tao yung Diyos nila, si Buddha. Hindi po tayo ganon. Si Yeso Cristo po ang Diyos natin. Diyos na nagkatawang tao. 1 Timothy chapter 3 verse 16. Si Yeso Cristo lang ang nagbuwis ng dugo. Acts chapter 4 verse 12. Acts chapter 2 verse 38. At lahat ng tuhod ay luluhod sa Panginoong Heso Kristo lamang sa Philippians chapter 2 verse 7 to 10. Ayan po, may mga talata po tayong proof hindi po tayo basta-basta nagsasalita ng kung ano-ano lang dito. Talaga pong pinag-aralan. So ito po, sabi dito, ikaw ay magpatawad at gumawa, sabi sa 1 Kings. Sabi ng propeta sa Panginoon, gumanti ka sa bawat tao ayon sa lahat niyang mga lakad na ang puso ay iyong natataho. Sapagkat ikaw lamang ang nakakaalam ng mga puso ng lahat ng mga anak ng mga tao. Ayan. Upang sila'y matakot sa iyo sa lahat ng kaarawan na kanilang ikabubuhay sa lupain na iyong ibinigay sa aming mga magulang. So, sa mga Israelita to. Pero ito applicable din po sa ating mga Gentiles. 1 Kings chapter 8 verse 39 to 40 po. 39 na lang po. Yan. And 1 Kings chapter 8 verse 39. Tapos 1 Chronicles chapter 28 verse 9. Yan. Talagang pinag-aralan po natin to, hindi po tayo yung pulot-pulot lang. Talagang dapat nagbasa po ng Biblia. 1 Chronicles chapter 28 verse 9. Maganda po ang ang mga aral dito, malalim po ang hukay natin. Matatrace talaga natin dito kung ano yung pagpapatawad ng Panginoon, yung mga ganun. Verse 9, 1 Chronicles chapter 28 verse 9, sabi po dito, at ikaw, Solomon, na aking anak, kilalanin mo ang Diyos ng iyong ama. At kilalanin, sabi ni Haring David kay King Solomon, kilalanin mo ang Diyos ng iyong ama at paglingkuran mo siya ng sakdal na puso at ng kusang pag-iisip. Paglingkuran daw po ang Diyos ng kusa at banal, sakdal, sabi dito sakdal na puso, yung malinis na puso, banal na puso, at kusang pag-iisip, kusa daw, hindi yung papwersahin. Masabi dito, sapagkat sinasaliksik ng Panginoon ang lahat ng puso.
Sinasaliksik ng Panginoon ng lahat ng puso ng tao. Masama tayo, mabuti, yan. Medyo ano po ako, kobarde kasi nag-drawing po ako nung araw. Kaya medyo kobarde ako yan. Sinasaliksik ng Diyos ang puso ng tao. Anong ginagawa man natin, lahat yan nababasa ng Panginoon. Yan. Kung iyong hanapin siya, kung hanapin daw ni Solomon ang Panginoon, ay masusumpungan siya sa iyo, ngunit kung pababayaan mo siya, kanyang itatakwil ka magpakailanman. So may mga gantong salita kasi totoo po ito. Mag-ingat ka ngayon sapagkat pinili ka ng Panginoon. Sabi kay Haring Solomon, upang ipagtayo mo ng bahay ang sanctuaryo, yung temple. Magpakalakas ka at gawin mo. Yung first temple po ito. Yan. First temple. So, si Haring Solomon kasi ang pinagtayo ng templo talaga. Kasi nga po, si Haring David ay para sa pakikipaggera. Yung ano, kamay niya nakahawak na ng patalim, kung ano-ano, yung galing siya sa gera, nakapatay na siya dahil nga sa pakikipaglaban para sa Panginoon. War. Kay Haring Solomon, hindi siya nakahawak ng ganon sa anak. Siya yung magtatayo ng templo at saka peaceful. Nung time ni Haring Solomon, peaceful yung time na yun. Kaya doon itatayo ang templo, time of peaceful. Ganon din po ang mangyayari sa end time prophecy. Pag tinayo na po ang temple sa Daniel chapter 9, third temple, peaceful time yun. Hindi siya nagkakagera habang tinatayo ang templo, ang third temple, hindi po gera. Peaceful time, itatayo muli ang third temple. Ganon din kay Haring Solomon nung unang ginawa po ang templo. Wala pong kaguluhan, walang gera, kahit ano. So, ayun po. Ang topic po natin ay tungkol sa puso. Paano pinapatawad ng Diyos ang mga tao, kung anong ginagawa, kung nasasaliksik ba ng Diyos ang puso ng tao. Pag nirewind nyo po ito, makikita nyo yung mga talatang trace na tungkol sa puso. Paano sinasaliksik ng Diyos ang puso ng tao. Yan, nababasa niya. Sabi dito, nasa 1 Chronicles chapter 28 verse 9 po tayo. Ngayon, pupunta tayo sa Gawa chapter 1 verse 24. Sabi po dito, maganda ko po kasi nila-live to kasi mas gusto ko yung live para nakita ng tao na talagang ano. Yan, walang cut. Gawa chapter 1 verse 24. Sabi dito, at sila'y nagsipanalangin at nagsipagsabi, ikaw ang Panginoon na nakakataho ng puso ng lahat ng mga tao. Acts 2. Si Yesu Cristo sa Gawa, Acts. Si Yesu Cristo daw po ay nakakataho ng puso ng mga tao, nakakakita, nakakabasa. Si Yesu Cristo to Mamaya malalaman nyo kung si Yesu Cristo nga sa mga talata. Kung sinong Holy Spirit yung sumasa puso natin. Sabi dito, Gawa chapter 1 verse 24, at sila'y nagsipanalangin at nagsipagsabi, ikaw Panginoon ang nakakataho ng mga puso ng lahat ng mga tao, ay ipakilala mo kung alin sa dalawang ito ang iyong hinirang. Ayan, nakakataho si Yesu Cristo. Tapos, sa Apocalypse chapter 2, verse 21 to 23, dako po tayo. Ito po, ganito po ang pagtitrace ng isang doktrina, isang bagay, para malaman kung totoo ba talaga. Kung base sa iba't ibang taong nagsabi sa Biblia, iba't ibang propeta, iba't iba pong, baka mamaya hindi na naman ako on dito, mamaya, o kaya dito sa cellphone ko, mamaya may nakamute or ano naman. Kaya sana nadidinig nyo po ako ng medyo may kalakasan. Sabi po dito, sa Apocalypse chapter 2 verse 21 to 23, at binigyan ko siya ng panahon upang makapagsisi at siya'y ayaw magsisi sa kanyang pakikiapid. Narito akin siyang inilaratay sa higaan at ang mga nakikiapid sa kanya sa malaking kapighatian, maliban na kung siya nagsipagsisi sa kanyang mga gawa. So, kailangan magsipagsisi tayo. Kasama na yung repentance dito sa puso. Yan, kasama po yung repentance.
At papatayin ko ng salot ang kanyang mga anak at malalaman ng lahat ng mga iglesia na ako'y yaong sumasaliksik na mga pag-iisip at ng mga puso. Apocalypse chapter 2 verse 22 to 23. Yan, ito po. Malalaman daw ng mga tao na na ang Panginoong Hesukristo ang sumasaliksik ng ating pag-iisip at ating mga puso. Yan. At bibigyan ko ang bawat isa sa inyo ng ayon sa inyong mga gawa. Kung ano ginawa natin, be it good or bad. Kung mabuti, bibigyan sa atin ng Panginoon ng kabutihan natin, ibabalik. Kung nagpahiram tayo sa kapwa, nagpainom tayo, babalik niya sa atin yun para tayo nagpautang sa Panginoon. Yan, lahat yan may nasa Bible po lahat. Tapos, kung masama ang ginawa natin, masama din ang babalik sa atin sa takdang oras. Ayun ang mahirap. Tapos pwede pang singilin yun, pwedeng sa anak o sa kaapu-apuhan. Kaya gawa tayo ng mabuti sa kapwa. Ayun lang po yung nararapat na ipangaral po dito. So, yan nga po. Dako tayo sa Jeremiah chapter 17 verse 9 to 10. Lumang tipan na naman po, according kay Prophet Jeremiah. Parang gulo ng ko dito. Lumalaman. Jeremiah chapter 17 verse 9 to 10. Yan, kasi parang di naman tayo boring. Kasi po ako talagang taos sa puso ko yung pagsasaliksik sa Panginoon ng mga time na yon, kaya talagang nagsaliksik po ako. Nagsusunog tayo ng kilay para sa Panginoon. Ay, magpasa ko. Jeremiah chapter 17 verse 9 to 10. Ayan. Sabi po dito, huwag maging kakilabutan sa akin. Ikaw ang aking kanlungan sa araw ng kasakunaan. Mga pahiya sila sa nagsisiusig sa akin, ngunit huwag akong mapahiya. Manglupaypay sila, ngunit huwag akong manglupaypay, datnan sila ng araw ng kasakunaan at ipahamak sila ng iba. Wait lang po. Magdaraya daw po ang puso ng tao. Yan. Dapat akma siya dito. Kasi hindi ko masyado alam dito. Magdaraya po ang puso ng tao. Iba po yung sinasabi sa laman ng puso ng tao. Pwedeng nating dayain yun. Pero ang Panginoon din natin pwede dayain. Alam niya yung laman ng puso ng tao. Alisin ko natin. Kasi may sineset up eh. Ayan. Sabi dito, sa Jeremiah chapter 17 verse 9 to 10, ang puso ay magdaraya ng higit kaysa lahat ng bagay. At totoong masama, sinong nakakaalam? Akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip. Akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip, sabi ng Panginoon. Aking tinatarok ang mga puso. Tinatarok niya daw, inaalam niya. Upang magbigay sa bawat tao ng ayon sa kani-kaniyang lakad, ayon sa bunga ng kanya-kanyang mga gawain. Kung paano lumilimlim ang pugo sa mga itlog na hindi kanya, gayon siya nagtatangkilik ng mga kayamanan at hindi sa pamamagitan ng matuwid. Sa kanyang mga kaarawan ay iiwan niya yaon at sa kanyang wakas ay nagiging mangmang siya. So, napunta na yung topic sa pagiging, yung mga naipundar nga nasa mundo, maiiwan din natin, sabi po dito. Pero, ang topic po talaga natin ay tungkol sa puso, na nasisiyasat ng Panginoon ang ating puso.
puso daw po ang mandaraya sa lahat. Iba kasi pwede nating dayain ng pagkasalita natin, pero iba naman ang puso natin. Mandaraya sa lahat ang puso. So, sabi ng Panginoon, natatarok ng Panginoon yung puso at bibigyan tayo ng reward kung magandang ginawa natin sa kapwa or mabuti man o hindi mabuti babalik po sa atin. So, ito po. Dako naman din po tayo sa mas maganda to. First Chronicles, tapos na po tayo doon, 28:9. Sa First Chronic, i-set aside natin yung one Lord, yung one God natin. Ayan. Job 34:14-15. Kay Job, iba't ibang propeta po ang nagsabi, iba't ibang mga apostola nagsabi nito, kaya sigurado ang ating ni-research. 31. Maraming salamat po sa mga nakinig. Nawa maunawaan nyo ang talata na galing sa Biblia. Ito hog tayo. Ayan. May distraction. Sandali. Ayun. Ang sabi dito, kung kanyang ilagak ang kanyang puso sa tao, kung ilagak ng Panginoon ang puso sa tao, sabi daw po, kung kanyang pisanin sa kanyang sarili ang kanyang espiritu at ang kanyang hininga, isip ko baka mahina na naman yung leg ko eh. Yan. Kung kanyang pisanin kung kanyang ilagak ang puso ng tao sa kanyang pisanin, kung kanyang ilagak ang kanyang puso sa tao, kung ibigay ng Panginoon ang puso niya sa tao, kung kanyang pisanin sa kanyang sarili, ang kanyang espiritu, sabihin, mamamatay ng tao, sabi, at ang kanyang hininga, yung hininga ng Panginoon na binigay sa atin, kukunin niya, nababawiin niya na, tanang laman ay mamamatay ng magkakasama at ang tao ay mababalik sa alabok. Darts of, ayan. Ang tao ay mababalik sa alabok. So, puso pa rin, tungkol sa puso, yan. Kasi ang Panginoon, nilalagay niya, yung Holy Spirit niya, ayon sa Colossians chapter 1, verse 27 po, Espiritu ng Panginoong Hesukristo ang sumasa atin. Sabi, kung kanyang ilagak ang kanyang puso sa tao, kung kanyang pisanin sa kanyang sarili, ang kanyang espiritu at ang kanyang hininga. Ayun yung kukunin na tayo by the time. Yung kukunin niya na hininga niya, pati yung spirit niya. Kasi yung spirit na nasa atin, yung Holy Spirit ng Panginoon sa Kristo, Colossians chapter 1, verse 27. Ganon din ang espiritu nasa mga propeta sa 1 Peter chapter 1 verse 10 to 11. Ang Holy Spirit na nasa mga propeta, lahat ng propeta, sabi diyan, 1 Peter chapter 1 verse 10 to 11, ay espiritu ng Panginoong Hesukristo, hindi espiritu ng ibang Diyos. Holy Spirit ng Panginoong Hesukristo ang sumasa atin ayon diyan sa mga talatang niya. So pag narinig niyo po itong entire na to, content na to or vlog, malalaman nyo po yung tungkol na topic tungkol sa puso ng tao. Yan. Napakagandang topic po nito kasi malalim po ang hukay natin. So sabi po dito, yan, puro sa puso tayo eh. Dito, ito. Mas maganda to. First, Acts chapter 1 verse 24, Apocalypse 2, 21, 23, tapos tayo Jeremiah 17, 19, First Chronicles 28, 9. Maganda po talagang topic yan. Tungkol sa puso yan. So, di ba, yan, nandiyan na tayo. Ituloy na po natin sa propesya.
Ituloy na po natin sa prophecy. Yan. Yan, thank you, Sis Mary, for watching. Thank you po. Yan. Yan. Kasi medyo madilim. Against the light ako, yung ilaw ko, layo. Kasi parang hindi pa bumubukas yung ilaw sa kwarto. Nagbiblink-blink siya, ayoko naman ng ganun. Ito namang spotlight ko, na LED, medyo mahina. Kaya parang against the light din ako, kaya medyo dark. So, yan. Lapit ako yan. Yan. So, ang topic po natin ngayon tungkol sa puso. Pwede po, i-ano ko to, i-stop ko, tapos panibagong live para panibagong topic na naman. So, this is Sister Irene. Ito po yung topic tungkol sa puso ng tao, paano po magbalik loob sa Panginoon Kristo. Balik loob lang po tayo sa Panginoon Kristo dahil yung puso, siya yung naninirahan sa ating puso. Walang ibang Diyos na naninirahan. Sa Acts chapter 4:12, Acts 2:38, ang Panginoon lang ang nagbayubay sa krus. Yan, 2 Corinthians chapter 8 verse 6, basahin natin. Ang ganda rin po yan. Kasi walang ibang Acts 3:15. Acts 3:15 po muna natin, unahin natin. Sabi po dito, yan. At inyong pinatay ang lumikha ng buhay, na binuhay ng Diyos na maguli sa mga patay. Mga saksi kami ng mga bagay na ito. Yung pinatay daw sa krus ay may akda ng buhay, creator. Kasi ganito po yung binuhay, yung katawang tao. Ang bumuhay, yung Holy Spirit ng Panginoon Kristo bumuhay sa kanyang katawan. Ito po, sorry po, iba-iba tayo ng paniniwala kasi binabase ko lang din po sa Bible. Sabi dito, yan. Sabi, magsisi kayo at mga bautismo sa bawat isa sa inyo sa pangalan ng Hesus Kristo, Acts chapter 2 verse 38, at sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan, ang sabi po dito. At tanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Pag daw po nagbautismo tayo sa pangalan ng Panginoon Kristo at nagsipagsisi, hindi lang po bautismo, yung ilagay tayo sa dagat, ilubog, dasalan. Okay na, hindi po. Kasama po ng repentance, ang bautismo, ang repentance, ang pagsisisi po. Sabi sa Acts chapter 2 verse 38, without repentance, without pagsisisi, hindi rin po tayo patatawarin ng Diyos kasi kailangan ng effort natin. Pagsisisi talaga na nagpabasa ng Panginoon ng puso natin eh. Hindi tayo pwede Panginoon, nagsisisi na po ako. Hindi po. Puso po ang mandaraya sa lahat. Ibang laman ng puso natin sa sinasabi. So sabi po dito, sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan, tanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Pag napatawad na tayo ng Panginoon sa Kristo at nagsisisi na tayo, syempre hindi naman bigla yung pagbabago ng puso natin. Yung dahan-dahan tayong binabago ng Panginoon through obstacles in life, through tests in life, dahan-dahan po tayong binabago ng Panginoon. Ayan, sabi dito, Acts chapter 2 verse 38, after nun, bibigyan niya tayo ng Holy Spirit niya. Holy Spirit ng Panginoong Hesus Kristo sa Colossians chapter 1 verse 27. Sabi po dito, basahin ko po sa inyo para tayo. Kasi mahirap po yung sabi-sabi lang ni Sister Irene, ganyan. Parang may gumaganong-ganon yung mata ko. Siguro sa nerve to. Kailangan ko na namang vitamin B1, B6, B12. Kasi minsan hinihinto kayo ng payo sa akin ng Kasi minsan namamanhid yung kamay natin. Mga may problem tayo sa nerve. Kailangan ng sa neuro yan, nerve. Neuro. Sabi sa Colossians chapter 1 verse 27, at sa kanila ay minagaling ng Diyos na ipakilala kung ano ang mga kayamanan ng kaluwalhatian ng hiwagang ito. Pinakilala ng Diyos ang hiwaga mystery na ito. Sa gitna ng mga Gentiles tayo yon, hindi tayo Hudyo, kaya Gentiles po tayo. Sabi dito, na ito'y si Kristo na nasa inyo. Na pag-asa ninyo sa kaluwalhatian, Christ in you, the hope of glory.
Yan. Espiritu ni Kristo. Tapos 1 Peter chapter 1 verse 10 to 12. Nabasahin ko din po sa inyo na Espiritu ni Kristo ang sumasa mga propeta, hindi espiritu ng ibang Diyos. Sa Kanya tayo hingi ng tawag, hindi sa ibang Diyos. Siya rin kasi ang nagpapatawad ang Panginoong Hesukristo sa buong Biblia. May madaldal po ako pag Bible kasi sa personal, hindi po ako madaldal. Mahiyain ako. Kilala ako ng mga close friend ko. Hindi ako madaldal. Yan. Sabi sa ba ako? Ay, may devil. Peter. Pedro. Ito. Labo na. 1 Peter chapter 1 verse 10 to 11. Malabo ang mata ko pero hindi malabo ang mga doktrinang nakita ko po sa Biblia kasi matagal na po akong paulit-ulit nagbabasa. Ayoko po nung isang beses lang, dalawang beses. Ay, alam ko na to. Naninigurado po ako ayoko nang ganan. Sabi po dito, tungkol sa pagkaligtas na ito ay nagsikap at nagsiyasat ng maigi ang mga propeta. Kung paano daw po tayo maliligtas, nagsikap daw ang mga propeta, nagbasa din ng buong Biblia, nagsiyasat, inalam nila sa Panginoon. Kasi kinakausap sila ng Panginoon one by one. Sabi dito, tungkol sa pagkaligtas na ito ay nagsikap at nagsiyasat na maigi ang mga propeta na nangagsihula tungkol sa biyayang darating sa inyo, sa ating lahat, na sinisiyasat ang kahulugan kung ano, sinisiyasat inaalam ang kahulugan kung ano at kailang panahon itinuro ng Espiritu ni Kristo. Espiritu ni Kristo, hindi po ng ibang Diyos, Espiritu ni Kristo, na sumasa kanila sa mga propeta ng patotohanan ng una ng Old Testament, yan, unang panahon, ancient times, ang mga pagbabata ni Kristo, yung pinoprophesy po nila noong pa lang sa lumang tipan, yung magaganap na pangyayari kay Hesukristo na Diyos na nagkatawang tao, 1 Timothy 3:16. Pinoprophesy nila, sa Tagalog po sa Biblia, ang nakalagay po, panghuhula. Pero hindi po. Kinakausap sila ng Panginoon kasi sa Bible. Ang mga propeta, mayroon pong mga proof, ang dami buong Biblia, kinakausap sila. Si Samuel, si King David, diba? Lahat sila. Sabi dito, si Job, kinausap din. At ang mga kaluwalhati ang hahalili sa mga ito, sabi. Ang Espiritu ni Kristo na sinisiyasat ang kahulugan kung ano at kailang panahon itinuro ng Espiritu ni Kristo na sumasa kanila ng katotohanan ng una ang mga pagbabata ni Kristo. Espiritu ni Kristo nung ancient time pa ang sumasa mga propeta. Holy Spirit of Christ, sabi po dito sa 1 Peter chapter 1 verse 10 to 11. So, mali po yung ituro na Espiritu ng ibang Diyos ang nananahan sa atin. Panginoon Jesucristo din po ang nanahan sa atin at nagpapatawad. So, babalik po ako, saglit lang po, minuto lang po. Ibang topic naman po tayo tungkol sa end time prophecy, kaduktong po nung last week. Yan, gawaan ko po ito sa Panginoon kasi na ito pagkisilbi noon pa. Nahinto ko lang minsan sobrang pero post naman ako ng post ng written. Yan. Para talagang dire-diretso tayo. Ayun nga, na talaga kailangan natin magbalik loob sa Panginoon. So, alam niya ang mga lakad natin sa buhay, nilalaman ng ating puso. Be it good or bad, ibabalik sa atin ng Panginoon. Pag masama ginawa natin, masama din ang babalik sa atin. Hindi galing sa Panginoon, kundi si Satan nang bibigay nun kasi base sa record natin, base sa record ng ating kaluluwa. Kasi kung anong laman ng puso natin, nababasa sa ating kaluluwa. Kung ano sinabi natin, kung anong laman ng puso natin. Pero ang Panginoon bumabase sa laman ng puso kung anong ginagawa. Kasi pwede natin sabihin na dito sa ating bibig na mabuti, pero ang laman ng puso natin masama ang intensyon. So, yun lamang po. Nawa
maunawaan nyo ang topic natin ngayong araw na ito. Babalik po ako maya-maya ibang topic, end time prophecy, kaduktong nung nakaraan. So this is Sister Irene Villero. Thank you so much for watching. Sana maunawaan nyo po mga kapatid, mga sister, mga brother. Kung may tanong po kayo, ilagay nyo lang po sa comment section. Babalikan ko po yun ng mga Bible verses. Kung may tanong po kayo. Wag po kayo mahiya magtanong. Sasagutin ko po kayo talaga ng Bible. Yan. After nitong live. Yan. Pwede kayo magtanong ngayon. Pwede during live. Pwede comment. So, mamaya babalikan ko po kayo and for another topic. Thank you so much for watching. Christ bless you all. In Jesus' name.